Sa nangyayari ngayong digmaan sa Israel, mga sangkay, ito na ba ang hudyat ng katapusan ng bansang ito at mawawasak na sila? O mayroon pong matinding plano ang ating Panginoong Diyos para sa bayang ito? Pinag-uusapan ngayon mga sangkay ang Israel sa iba't ibang platform or social media platform or maging sa mga balitaan sa telebisyon, radio at marami pa pong iba. Subalit mga sangkay, ito po, dito sa ating channel, pag-uusapan po natin itong napakahalagang usapin. Ano nga ba ang future talaga ng Israel? Ito bang nangyayaring digmaan ngayon ay hudyat na ng kanilang katapusan at mawawasak na po itong sinasabi sa Biblia na bayan ng Diyos? Anyway, bago po tayo magsimula, mga sangkay, paki-subscribe po muna yung ating channel. So, sa baba po ng video na to, may makikita po kayong subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Ulitin ko, click the subscribe down below, click the bell, and click all. At kung kayo ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. So, para sa aming mga Kristiyano, mga sangkay, itong nangyayari sa Israel ay hindi po basta normal o common mga sangkay na kagaya ng napapanood natin sa ibang mga bansa na nagkakaroon ng mga digmaan, sigalot. Mayroon pong malaking mensahe ito para sa aming mga Kristiyano na nagbabasa po ng Biblia. I know mga sangkay, marami po ang nagkukomento na hindi po masyadong alam kung ano nga ba talaga ang propesiya ng ating Panginoon. But we as a Christians, lahat po siguro halos ng mga born-again Christians na nagbabasa ng Word of God, alam kung ano po ang propesiya at patutunguhan nitong Israel na sinasabing bayan ng Diyos, subalit kanila pong trinaydor si Jesus Christ, pinapako sa krus. Subalit ang tanong dito mga sangkay, nung pinapako nila ang Messiah na si Jesus, wala na bang pakialam ang Panginoong Diyos sa kanila? Alam niyo mga sangkay, nadala din po ako sa isa po sa mga post na kagaya po nito. Israel, God's time clock for the second coming. Marami pong nagpo-post ng ganito na ito daw po ay babala sa ating lahat na malapit na ang pagbabalik ni Jesus Christ. Kagaya po ng kanyang ipinangako na naisulat po sa Biblia. Ngayon mga sangkay, ano ba talaga ang plano ng Diyos para sa Israel? Ngayon, mga sangkay, magbabasa po tayo ng isa sa mga verse o isa sa mga impormasyon mula po mismo sa Biblia. Remember muna mga sangkay kung saan po nanggaling itong Israel. Saan nga ba sila nagmula? Ngayon, ito po basahin natin. Ang word na Israel, ang pangalan ng bansang ito ay mula po sa pangalang Jacob o mula kay Jacob. Ito, Genesis chapter 32. Mga sangkay, basahin po natin. The man asked him, "What is your name?" Jacob. Ito po yung sagot ni Jacob. Jacob daw yung pangalan niya. Then verse 28, the man said, "Your name will no longer be Jacob, but Israel." Okay, mga sangkay, ulitin ko. Sabi ng isang tao, your name, ang pangalan mo ay hindi na kailanman tatawagin na Jacob, kundi Israel. Yan po mga sangkay ang dahilan kung bakit ang bayang ito ay tinatawag ngayong Israel. At alam nyo mga sangkay, ang kasaysayan ng Israel ay mula po sa lahi ni Abraham. Si Abraham po ay ang taong may malalim na pananampalataya sa ating Diyos. At ang pangakong ito mga sangkay na ibibless niya ang bayang ito, pararamihin at pagtitibayin ang kanyang salita, hindi lamang po ipinangako kay Abraham, kundi ipinangako din po ito sa mga sumunod, kagaya po ni Isaac and Jacob. Nag-offer po siya ng opportunity na maging model ng mga bansa. Ganun po yung ginawa ng ating Panginoon. Maging model kung saan makikita ng buong mundo na mayroong tunay na Diyos. At ito po ang sinasamba ng Israel. Biblical mga sangkay ha. So, who are God's
chosen people. So, ang Diyos ba ay may tinatangi, mga sangkay? Bakit ganito ang ginawa niya sa Israel? That we know naman, mga sangkay, na ang Israel, ilang beses po yan nagkasala. Remember, kung paano po sila isinalba ng Diyos. Isa po sa kasaysayan ng Israel ay ang pagkalugmok nila. Unong napasakamay po sila ng Pharaoh o doon po sa Ehipto. Mga sangkay, kung saan, nung time na napakatagal na po nila na slave doon, nagbigay po ang Diyos ng opportunity. Gumamit po siya ng tao. At itong taong to ay walang iba, kundi si Moses. Okay? Doon natin nakita kung paano kumilos ang ating Diyos, mga sangkay, sa bayang ito na sinagip niya. Alala niyo, mga sangkay, yung pulang dagat na kung saan hinati po yan ng Diyos. Noong hinahabol na po siya, o hinahabol na po ang Israelites ng mga tauhan ng Pharaoh, kasama po ang Pharaoh ng Ehipto, mga sangkay, subalit nagpakita po ang Diyos ng milagro. So maraming beses, mga sangkay, pinakitaan ng Diyos ang Israel ng miracle, kung tawagin. Subalit maraming beses din po sila nagkawatak-watak at sumuway sa ipinag-uutos ng ating Panginoon. So bakit nga ba ganito po katindi ang pangako ng Diyos para sa Israel, mga sangkay? Eto, basahin po natin. Sabi po ng pangako ng Diyos para sa Israel, I will make you into a great nation. Yan po and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless. Ito ang matindi, mga sangkay, I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all peoples on earth will be blessed through you. Ganun po. At ito, mga sangkay, medyo i-highlight ko lamang po ito. Sabi po dito, i-bless ko kung sino man ang mag-bless o magpala sa inyo. Subalit, whoever curses you, I will curse. Sa madaling sabi, kung sino man, mga sangkay, ang mag-curse sa Israel, i-curse din po ng ating Panginoon. So, ganun po katibay, ganun po katindi ang ginawa ng Diyos para sa kanila. Subalit, ito po talaga ang dahilan kung bakit, mga sangkay, hindi po maputol-putol ang koneksyon ng Diyos sa Israel. Ito ang dahilan, mga sangkay. Sabi po dito sa Deuteronomy chapter 7, For you are a people holy to the Lord your God. The Lord your God has chosen you out of all the peoples on the earth, on the face of the earth, to be His people, His treasured possession. So, subalit, mga sangkay, ito po, pinaliwanag ng ating Panginoon kung bakit nga ba. The Lord did not set His affection on you and choose you because you were more numerous than other peoples, for you were the fewest of all peoples. So, hindi ko kayo pinili dahil kayo ay napakaraming tao o napakaraming lahi. Dahil sa katotohanan, sabi ng Biblia, kayo po ang pinakakaunting tao. But it was because the Lord loved you and kept the oath He swore to your ancestors, that He brought you out with a mighty hand and redeemed you from the land of slavery, from the power of Pharaoh, king of Egypt. So, sabi po niya, ang dahilan talaga, mga sangkay, kung bakit gano'n na lamang ay dahil minahal po sila ng Diyos. At dahil po sumumpa ang ating Panginoon, nangako po siya kay Abraham, ang kanyang kaibigan, mga sangkay, na pagpapalain niya ang lahing ito. Alam niyo, mga sangkay, ang Israel, maraming beses po yung pinadapa. Okay, maraming beses pinadapa. Ilang beses po sila sinakop dahil sa katigasan po ng ulo. At maging nung bumaba po si Jesus Christ para sana iligtas sila, hindi po nila binaliwala po nila at hindi po nila pinaniwalaan, mga sangkay, until umabot sa time na pinapako pa po nila sa krus. At ayon nga po sa Bible, mga sangkay, dito po nag-umpisa na naman ang panibagong yugto ng kapighatian ng Israel
ng Jewish. At isa po sa bahagi ng kasaysayan, mga sangkay, ay ang Holocaust. If you remember, mga sangkay, nasa 6 million na Jews ang nasawi sa ginawa po nila Hitler. Sabi nga po, mga sangkay, talagang ito po ang isa sa pinakamasakit na nangyari. Imagine, mga sangkay, muntikan po sila maubos dahil gusto ni Hitler ubusin ang lahing ito. Yan po yung isa sa pinakamasakit na nangyari sa Israel, mga sangkay, na muntikan po ubusin sila ni Hitler. Ngayon, mga sangkay, ito po yung pangako ng Diyos para sa Israel. Ito po, mga sangkay. Kasi may mga nagtatanong. Okay? May mga nagtatanong. Ano na nga ba ang gagawin ng ating Diyos? Di ba itong Israel, ito po yung paulit-ulit na sumuway sa kalooban ng Diyos? At sila rin po ang dahilan kung bakit napako si Jesus Christ sa krus. Alam nyo, mga sangkay, blessing in disguise. Nung pinapako si Jesus Christ sa krus, nitong mga Hudyo, ang nangyari, nagkaroon po ng karugtong ng kaligtasan ng agaran papunta po sa mga hintil. Papunta po sa mga tao na nasa labas na po ng Israel. Tayo, mga sangkay, nagkaroon ng opportunity para magkaroon ng kaligtasan. Ito, biblical po. Si Paul, mga sangkay, ang nagsabi po nito. Mga kapatid, ito sa Romans chapter 11 verse 25 hanggang 29 ito, mga sangkay. Mga kapatid, isang hiwaga ang nais kong malaman ninyo upang hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Ang pagmamatigas ng Israel ay sa isang bahagi lamang hanggang sa mabuo ang takdang bilang ng lahat ng mga hintil na lalapit sa Diyos. Grabe, mga sangkay, yan po, may takdang bilang ang pagliligtas ng Diyos para sa atin, yung mga nasa labas na po ng Israel. Biblical po yan, ha. I'm not talking about news or anything, commentary. Galing po yan sa Word of God. Sa paraang ito, maliligtas ang buong Israel tulad ng nasusulat. Ito ang prophecy for Israel. Magmumula sa Zion ang tagapagligtas. Papawiin niya ang kasamaan sa lahi ni Jacob, at ito ang gagawin kong kasunduan namin kapag pinawi ko na ang kanilang kasalanan. Grabe, diba, mga sangkay? Pinapako nila si Jesus, which is Messiah, mga sangkay. Nagkaroon ng karugtong na kaligtasan papunta sa mga hintil. Subalit, babalikan pa rin po ang Israel. Ganun po katindi yung pagmamahal ng Diyos para sa kanila. Sabi po dito, dahil tinanggihan ng mga Israelita ang magandang balita, sila'y naging kaaway ng Diyos. So, tandaan nyo, ha? At kayong mga hintil, tayo yon, mga sangkay, tayong mga born-again Christians, sinasabi tayo po ang mga hintil. At kayong mga hintil ang nakinabang. Tayo yung nakinabang. Ngunit dahil sa sila ang mga hinirang ng Diyos, sila'y mahal pa rin niya. Alang sa kanilang mga ninuno. Sino yung mga ninuno nila, mga sangkay? Abraham, Isaac, and Jacob. Sila po talaga ang nagdugtong kung bakit itong Israel, sa kabila po ng pagkapasaway, mga sangkay, at pagsuway noon sa kalooban ng Panginoon, at until now, mga sangkay, naghihintay po sila sa Mesaya. Nag-aabang po sila sa Mesaya kung kailan darating. Ang hindi nila alam, mga sangkay, matagal na pong dumating. Pambihira. Sabi dito, mga sangkay, sapagkat hindi nagbabago ng isip ang Diyos tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Ganun po ang ating Panginoon, mga sangkay. Bounded po siya. Nababalot po siya ng kanyang mga promises. Kaya remember, hold on the promises of God. Ang pangako ng Diyos, ililigtas tayong lahat, mga sangkay. Subalit, may pangako rin ang ating Panginoon sa Israel, mga sangkay. Ito po, ha. Ito, maganda po itong mga sangkay na isagot sa mga nagtatanong. Rinaydor ng Israel si Jesus na kanilang Messiah at naging tagapagligtas ng buong mundo.
Subalit mga sangkay, pinaliwanag dito na sabi po, ngunit dahil sa sila ang mga hinirang ng Diyos, sila ay mahal pa rin niya, alang-alang sa kanilang mga ninuno. Kaya mga sangkay, itong digmaan na to, tandaan nyo, magwawagi pa rin po dito ang Israel. Hindi pababayaan ng Diyos ang Israel na mahulog sa kamay ng mga kalaban dahil ito po yung pangako ng Diyos. He will raise a banner for the nations and gather the exiles of Israel. He will assemble the scattered people of Judah from the four quarters of the earth. Mga sangkay, ito po mga sangkay ang iyak ngayon ng Jerusalem na ipinapanalangin ng mga born-again Christians. Okay? Pray, sabi po sa Psalms chapter 122. Pray for the peace. Pray for the peace of Jerusalem. They shall prosper that love thee. Sa lahat ng tao, mga sangkay, na nagmamahal sa Israel, pagpapalain daw ng ating Panginoon. I'm not talking about opinions of others. Ano pa ba? Insight ng iba. Ito po ay nasa Word of God. At hindi po kailanman nagsisinungaling ang salita ng Diyos. Ito mga sangkay, basahin po natin. Isaiah chapter 41 verse 14. Sinabi pa ni Yahweh, Israel, mahina ka man at maliit. Huwag kang matakot sapagkat tutulungan kita. Ako ang iyong tagapagligtas, ang banal na Diyos ng Israel. So ano po ang inyong opinion mga sangkay tungkol po dito sa atin na pag-usapan? Ang future ng Israel, hindi po talaga sila kinalimutan ng Diyos. At sa digmaan na ito, sigurado mga sangkay, mawawasak po ang kanilang mga kalaban. Ayon po sa sinabi ng kanyang mga salita, mga sangkay, na lahat ng tutugis sa Israel ay tutugisin ng ating Panginoon. Lahat ng mag-curse sa Israel ay i-curse ng ating Panginoon, mga sangkay. Ayan po, in-highlight ko na para maintindihan ng lahat. Biblical, hindi po opinion lamang mga sangkay ng ibang mga tao. So ano po ang inyong opinion? Ano po ang inyong komento tungkol po dito sa ating napag-usapan? Just comment down below. And now guys, I invite you to please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo lamang po ito sa YouTube. At kapag nakita nyo na, click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Hanggang sa muli, this is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.